Paano kaya kung yung inaasahan mong tutulong sa'yo sa legal na laban, bigla kang tinalikuran? Gaano ba talaga kahalaga yung pagsunod sa proseso ng korte kumpara sa, alam mo yun, pagtiyak na maririnig yung panig ng mga ordinaryong manggagawa? Lalo na kung pakiramdam nila parang napabayaan sila. Ito yung ating pag-uusapan ngayon. Isang pagsisid sa isang desisyon ng Korte Suprema. Kinasangkutan ito ng mga manggagawang parang naharap sa balakid dahil sa umano'y kapabayaan ng kanilang abogado. Ang ating source, yung mismong desisyon ng Korte Suprema. So ang misyon natin, himayin natin yung mga pangyayari, ano bang nangyari sa mababang hukuman, tsaka ano ba yung naging hatol ng Korte Suprema. Lalo na sa usapin ng tamang proseso laban sa makabuluhang hustisya. Okay, game. Simulan natin sa umpisa. May isang grupo ng manggagawa, sina Catalino Fajardo at mga kasama. Unang na-hire sila ng Bataan Mariveles Port Services Corporation, mga 2005-2006 yon. Tapos, na-assign sila sa BMEG Plant 1 ng San Miguel Foods Inc., yung SMFI. Pagdating ng 2008, inabsorb naman sila ng Huatong Far East Inc. Pero andun pa rin sila sa SMFI pa rin yung assignment nila. So, saan nag-umpisa yung problema? Noong June 18, 2019, sinabihan ng SMFI yung Huatong na hindi na nila i-renew yung kontrata nila pagkatapos ng taon. Dahil doon, pagdating ng December 31, 2019, tanggal sa trabaho sina Fajardo at yung mga kasama niya. Ang reklamo nila, January 19, 2021, nagsampa sila ng kaso. Illegal dismissal daw laban sa SMFI tsaka sa Huatong. Sa NLRC yon, National Labor Relations Commission. Ang sabi nila, SMFI daw talagang employer nila. Yung Huatong parang labor-only contractor lang daw. Oo, tapos tiningnan natin yung naging desisyon sa mga naunang humawak. Una, sa Labor Arbiter, October 25, 2021 yon, na-dismiss yung reklamo para sa illegal dismissal. Ang sabi ng arbiter, legitimate toll feed milling daw yung operasyon ng SMFI at Huatong. O kaya, legitimate contractor daw si Huatong. So, walang employer-employee relationship daw sa pagitan ni Fajardo at SMFI. Pero, inutusan yung Huatong na bayaran sila ng separation pay tsaka nominal damages. Okay. So may konting nakuha pa rin sila sa Huatong pero hindi yung illegal dismissal laban sa SMFI. Tama. Tapos, umapela sila sa NLRC. July 21, 2022 naman yun. Dito, kinatigan lang yung desisyon ng Labor Arbiter. Pati yung motion for reconsideration nila na denied din noong September 30, 2022. Bale, wala pa ring nangyari sa apela nila. Dito na ngayon pumasok yung issue sa proseso, di ba? Natanggap ng grupo ni Fajardo yung pag-deny ng NLRC noong October 11, 2022. So meron silang 60 araw mula noon hanggang December 10, 2022 lang para magsampa ng tinatawag na Petition for Certiorari sa Court of Appeals o CA. Yun yung paraan para hilingin sa CA na tignan kung may grave abuse of discretion ba yung NLRC. Oo, pero dito sila nagkaproblema. Kasi nag-file sila ng Motion for Extension of Time noong December 5, 2022. Humihingi sila ng dagdag na 30 araw hanggang January 10, 2023. Sana. Ang dahilan, yung dati nilang abogado si Ate Genesis Abot daw, hindi raw gumawa ng petisyon. Kahit daw nabayaran na at may usapan na sila, tapos hindi pa raw sumupot sa meeting nila noong November 28, 2022. Grabe! Nako, kaya kinailangan nilang maghanap ng bagong abogado biglaan. Oo nga, na-file lang nila yung petition sa tulong na nung bago nilang abogado noong January 10, 2023. Sakto dun sa huling araw ng extension na hinihingi nila. At ang naging tugon ng Court of Appeals, nako mabilis, January 16, 2023, denied ng CA yung motion for extension. Tapos, hindi lang yon, dinismiss na rin yung mismong petition nila. Bakit daw? Ang rason daw ng CA, kulang daw sa effort yung grupo ni Fajardo para agad makakuha ng bagong abogado at ma-meet yung original deadline. Parang ang bigat naman nun. Oo. Tapos, denied din yung motion for reconsideration nila noong May 26, 2023. So parang sarado na talaga sa CA.
Kaya ang tanong na umabot na sa Korte Suprema, nagkamali ba ang CA sa pag-dismiss ng petisyon based lang sa hindi pagbigay ng extension? Parang technicality lang, di ba? Eksakto. At ito na nga ang naging hatol ng Korte Suprema sa kasong Catalino E. Fajardo et al. Versus San Miguel Foods Inc., B. Migplant 1, and Nazario Sarceda Jr., GR number 267508, na may petsang November 11, 2024. Ang petisyon ng mga manggagawa ay granted, pinagbigyan. Wow! Okay. Binaligtad at isinantabi ng Korte Suprema yung mga resolusyon ng CA. Yung kaso nila sa CA, yung CA-GRSP No. 176393 ay reinstated, ibig sabihin ibinalik, at inutusan ng CA na resolbahin agad. Anong paliwanag ng Korte Suprema? Bakit nila pinagbigyan kahit lumagpas na sa deadline? Ang paliwanag ng Korte Suprema, bagamat mahigpit daw talaga ang 60-day rule sa certiorari, hindi raw ito parang bato na hindi pwedeng galawin. May mga exception daw, lalo na para sa substantial justice. Yung mas mahalaga yung makamit yung tunay na katarungan kaysa sa sobrang higpit na pagsunod sa rules, tsaka kung may compelling reasons o mabigat na dahilan. Okay. So, hindi basta-bastang pagkakamali lang. Tama. Pangalawa, kung yung kapabayaan na yon magre-resulta sa pagkawala ng kalayaan o ari-arian ng kliyente. O pangatlo, kung hinihingi na talaga ng interests of justice. Tapos, itinuring ng korte na sina Fajardo et al. Ay mga minimum wage workers. Malamang wala silang sapat na kaalaman sa mga procedural rules. At yung hirap daw nilang makahanap agad ng bagong abogado matapos silang iwanan umano ni Ate Abot, yung daw ay isang compelling circumstance, isang mabigat na sitwasyon. Gets ko. So, kinonsider talaga yung kalagayan nila? Oo, binigyan diin pa nga yung prinsipyo na those who have less in life should have more in law. Yung mga kapuspalad daw dapat mas kampihan ng batas. Hindi raw dapat maging hadlang yung mga technicalities sa pagkamit ng hustisya. Kailangan daw ng balanse, oo, mabilis na paglilitis. Pero hindi dapat isakripisyo yung karapatan ng bawat isa na marinig. So, napakalinaw. Pinahalagahan talaga ng Korte Suprema yung makabuluhang hustisya tsaka yung karapatan ng mga manggagawang marinig, higit sa mahigpit na pagsunod sa procedural rules. Lalo na't isinaalang-alang yung kalagayan nila tsaka yung alegasyon ng pag-abandona ng abogado nila. Tama. Pero ito, linawin lang natin hindi pa ito desisyon sa merito ng kasong illegal dismissal. Oo nga pala. Ang ginawa lang ng Korte Suprema, ibinalik sa CA yung kaso para dinggin at desisyonan yung mismong reklamo ng mga manggagawa kung illegal dismissal ba talaga o hindi. Okay, malinag. At teka, anong nangyari dun sa abogado kay Ate Abot? May sinabi ba ang Korte Suprema? Oo. Tungkol kay Ate Abot, inirefer ng Korte Suprema ang bagay na ito sa IBP Commission on Bar Discipline para imbestigahan kung may pananagutan ba siya sa nangyari. Okay, so may proseso rin para doon. Maganda yan. So, ang pinakaugat talaga ng usapan natin dito, pinahalagahan ng Korte Suprema yung substantial justice, yung karapatan ng mga manggagawa na marinig, higit sa sobrang higpit na pagsunod sa mga rules, lalo na dahil sa sitwasyon nila. Oo. At may mga importanteng prinsipyo tayong makukuha dito. Una, yung liberal application of procedural rules. Ibig sabihin, pwedeng luwagan yung rules of court para sa mas mataas na layunin ng hustisya. Hindi ito absolute. Okay. Pangalawa. Pangalawa, yung exception sa client bound by counsel's negligence na yung kapabayaan ng abogado, lalo na kung malala o gross, pwedeng hindi itali sa kliyente kung due process na yung nalalabag. Mahalaga yan para sa mga kliyente? At pangatlo, yung social justice sa labor cases, yung patuloy na pagbibigay diin sa proteksyon ng karapatan ng mga manggagawa, lalo na yung mga alam mo na, kapuspalad. Malinaw na malinaw yung mga prinsipyong yan. Ngayon, may iiwan tayong tanong para sa ating mga tagapakinig, para sa iyo na nakikinig ngayon. Sa tingin mo, hanggang saan ba dapat maging flexible ang batas para bigyang daan ang hustisya? Lalo na para sa mga manggagawang tulad ni Fajardo na
Parang napabayaan ng mismong legal na representasyon nila. Gusto naming marinig ang iyong salubin. Mag-iwan ka ng komento, ilike mo ito, at i-favorite kung napukaw ang interest mo sa ating talakayan. At syempre, wag na wag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating paghimay ng mga importanteng kaso at usapin dito.